100 odo plus pa lang to. Kailangan ingatan natin. First hiram lang natin to. Kailangan kalmado lang. Hindi pa natin kabisado yung motor. Huwag muna natin maigi. Ito ang No Frills, Just Reels review natin ng Hero Honk 160R 4 valves. .163.2cc oil-cooled engine na may 16.6 horsepower at 8,500 RPM paired with 14.6 Nm of torque at 6,500 RPM. So may sipa yan sa gitna. 5-speed manual, no shifts assist pero may gear indicator ka naman. All LED lights, clear LCD display na may Bluetooth connect para sa mga notifications ng call and text. May USB charging port na rin nakasama for your long trips. Front and rear disc brake na siya pero ang ABS is nasa harap lang. Conventional telescopic fork na magandang play sa harap. Monoshock sa rear. Suspension na may 7-point adjustment for your preload. Notable na mga additional features is yung crash bar, belly pan, side stand assist. Makikita mo yung indicator niya dito sa LCD display niya and then yung hazard lights na usually wala sa competition. First, the transmission. I like the transmission naman. Communicative siya at saka hindi ka mahihirapan hanapin yung gear na gusto mo. Meron naman tayong gear indicator dito. Yun nga lang, there are some cases, rare occasions naman siya na nawawala yung gear indicator dyan. Kaya imbes na, or maganda rin kasi yan, kung baguhan ka, maganda yan kasi at least makikita mo kung nasaan ka, yung power band ng motor, alam mo kung saan ka pupunta at alam mo kung ano yung power na ibibigay niya. Opener for you para at least matutunan mo yung gear ratios per gear. Number 2, for the acceleration, I like the acceleration of this motorcycle kasi it gives you enough. Lalo na kahit sa gantong situations na nasa twisties ka. Nasa Marilaki tayo by the way. Pababa na tayo. Yes, laking improvement niya kasi hindi ka mauubusan ng overtaking power. Let's say for example, pag Saturdays talaga dito medyo challenging kasi marami kang kasabay. Malakas pa rin may overtaking power ka pa rin kahit paakyat ka ng Marilaki, which is a testament kung ang gagamitin mo to sa mga long trips na may challenging roads. May bibigay pa rin naman yung motorsiklo, especially pag nasa 6,000 plus RPM ka na. Kasi doon magkakaroon talaga ng sipa. Ang nangyayari, first to third gear, okay naman yung low RPM niya, then may kick pa rin sa gitna, and then magda-dial down siya for its comfort. Sa comfort naman niya, okay na okay yung motorsiklo na to. Sa city, paano ba? Okay yung play niya eh. Gives you enough na hindi masyadong masasaktan yung buong katawan mo, yung kamay mo, yung puwet mo sa mga challenging or pangit na daan. Sabihin na natin yung totoo, no? Pangit na daan sa Metro Manila. Kaya okay din naman siya. Yun nga lang, on taking this road sa Marilaki, yan, no? Diba? Biglang tumitigil sila. Taking Marilaki, naramdaman ko na stiff side pala siya. So ang ganda. That means lang na sa city maganda yung laro niya, okay siya kasi nga mabagal yung daan, no? Pero sa mga twisties na katulad ng ganito, maganda kasi may pagka-stiff siya. Ibig sabihin communicative yung suspension mo. Kasi pag sobrang talbog naman ng suspension mo, paano ba? Baka mag-hydroplane ka eh. O meaning baka mawalan ka ng traction. Napakadami ng
buhangin sa Marilaki ngayon. Hindi mo rin naman masasabi ay hindi, kasali din naman dyan yung seat or yung upuan mo. Very comfortable yung position nito kasi hindi naman siya attack position na pababa, hindi rin naman siya sobrang lean back na cruiser style. Neutral position lang siya or yung naked lang talaga na neutral position siya. Kaya hindi ka magkakaroon problema kung long trips. So overall, the suspension sa rear, ang ganda lang din ng play. May 7-point preload adjustment din naman yan if you choose na or if you're on the heavy side. And sa front, okay din yung suspension. Ayun nga, communicative naman siya or maganda yung inaabot ng play, pero not soft enough para magwiggle or kabahan ka sa mga twisty roads or spirited rides mo. For example, tulad na lang nito, diba? Tapos yun nga, you can take this one sa mga long trips mo kasi nga neutral yung position niya, very comfortable ka. Dagdagan mo pa na yung seat niya, ang lambot sobra. Hindi ka lang kung tinodo ng Hero na lagyan ng puro memory foam na lang yung upuan. Tsaka kakaiba siya sa mga typical mong naked or street bikes kasi one seat lang siya or isang buong upuan lang siya. Di tulad ng iba, diba, yung sa pang back rider yung pillion seat nakahiwalay. So overall, good. Maganda yung maganda yung suspension, maganda yung comfort, yung overall comfort for me. Sa bigat niya 145 kilograms, kahit mabigat siya, balance yung motor. Siguro na rin na mababa yung center of gravity niya. The engine. Sa engine naman, galing ako sa 160cc na scooter. Mas na-excite akong gamitin siya. Hindi dahil ang layo ng difference ng horsepower and torque delivery nun, kasi konti lang naman yung difference niya eh. Plus mas mabigat pa to ng konti. Pero may character talaga eh. May character yung mga motorsiklo na di manual versus yung scooter lang. Very good siya para sa akin. Kung first motorcycle mo to, this one is good. May sipa din talaga sa 6,500 RPM. The only thing na nakikita ko is yung vibration niya sa handlebar. Ma-vibrate siya after yung peak. After yung peak niya, torque niya, which is 6,500. So let's say papalo tayo ng, wait lang, yan, third gear, 6,007 to 7,000 RPM. Medyo ring, mararamdaman mo na yung tunog niya. Nararamdaman mo na rin yung vibration. Pero ayun kita mo, butter smooth yung pag-shift. Kailangan mo mag-ingat. Buti na lang maganda rin yung tires na neto. Seat CE80 yung wait lang. Seat yung ang kanyang brand. It's an Indian brand. Okay din naman siya. Gets the job done. Then ano pa ba? Yung init ng engine niya, sa city doon mo lang naman talaga siya malaramdaman pag nag-stop and go. Pero hindi naman siya sobrang init na nakakapaso. Kasi okay din naman yung yung placement ng engine, tsaka may cover naman siya. Hindi mo naman ganoon talaga mararamdaman. Plus hindi naman din siya oil cooled naman siya. May additional cooling power thanks to its engine oil. Sa handling, as you see naman na tapon-tapon natin siya, natothrow naman natin siya sa mga corners ng walang problema. Pero ewan ko na lang kung makakapag cornering ka pa dito sa mga may putik na daan. Pero due to its
naked bike or neutral position, napakadali i-handle ng motor. All okay siya, pwede mo pa siya ibato-bato sa mga corners. Kasi nga, ano naman siya mataas yung position mo, neutral. Tsaka hindi ka cramped up. Napakaganda ng gantong motorsiklo. For its handling, ganda. Wala akong corners dito sa Marilaki na parang nag-alangan. Understand kung yung daan dito, tsaka hindi ako natakot na baka kukulangin ako dito. O kaya pag okay, yung pinasok ko yung corner ng mas mabilis, kaya ko pa ba dagdagan yung lean angle niya nang hindi ako matitipto, hindi ako makakabahan. Wala, confidence inspiring naman tong gantong motorsiklo kasi nga sobrang newbie, beginner friendly siya. Sa looks naman niya, kitang-kita mo naman, di ba? Sporty. Lumalaban sa mga naked bikes talaga na bago ngayon. Kaya ang ganda ng ginawa ng Hero kasi tawag doon. Na-check niya, may bato. Na-check niya yung boxes in terms of lahat ng pangangailangan, lahat ng gusto mo sa isang motorcycle on this price. Ganda. For its looks, it gets the part na sporty, it gets the part na it's hunky, macho, and it performs well. Yun yung kagandahan. For the brakes, maganda yung brakes nito natutuwa ako kasi even yung rear brake nya, alam mo naman di ba, minsan pag mga gantong motor sa manual transmission ng motor na susubukan ko, kahit big bike, minsan malamya talaga yung rear brakes nya Ito maganda kasi gumagana. Sa front naman, maganda rin yung hatak, or maganda rin naman yung gamit niya, pero wag mo na masyadong gamitin sa city kasi nga yung suspension niya, magde-dip down ka talaga pag ginrab mo, pag ginamit mo siya ng mali. On some cases or some occasions talaga sa city, di ba, may mga biglaang scenarios, ka talaga, susubsub ka. Quick facts lang, 26 years naglast ang partnership ng Hero and Honda sa India. After 26 years, nag-separate na sila, pero ang ganda doon is may mga patents na nakuha patent licensing na nakuha si Hero How many brands ba ang outsource ng manpower sa India, di ba? Para naman yung aftermarket parts niyan or aftermarket sales. For Hero's Run, meron siyang 117 branches. May planta sa Bataan. At meron siyang Lazada na pwede ka nang bumili ng aftermarket parts, genuine parts mo sa Lazada Mall. I think needs improvement. For me, una, wala siyang fuel gauge indicator. Makikita mo lang kung magpapagas ka na, pero yung fuel gauge mo fuel efficiency hindi mo makikita. Number 2, may delay yung pag-passing light mo. Kung magpapalit ka from low to high beam, pagbuga ng ilaw, as in noticeable talaga yung delay. Kaya kung nasanay ka sa communicative or very responsive na high beam, kung gagamitin mo kasi yung passing light, diba, gagamitin mo naman yan sa yan, may delay kasi siya. Yun, yung vibration nya noticeable talaga siya. Ramdam mo yung vibration on 6,000 plus 6 or sabihin na 6,700 RPM after yung peak torque nya. Ramdam mo talaga manginginig. Kahit sa foot pegs, ramdam mo na din siya kahit pa paano. Pero nothing naman na parang makakasakit dun sa ride mo. Something just to okay, parang may naalala mo meron mataas na pala yung RPM mo, kailangan mo na medyo magbagal.
Di mo naman mararamdaman yun pag waswas ka, di ba? Ayun, yung buga ng ilaw. All LEDs naman niya siya. Maganda yung buga ng ilaw niya, pero mababa. Tsaka konti yung reach nung low beam. Pag high beam, yung high beam naman niya sobrang taas naman. Tsaka kung makikita mo, di ba, medyo manipis talaga yung ilaw niya sa harap. Hindi talaga ganun makaka-reach yan ng madami. So for me, kung kukuha ako ng ganito, box lights na lang, no? Mag MDL ka na lang. In conclusion, ang Hero Hunk 164R is a very good motorcycle. Kulang lang siguro talaga to ng exposure. Kung titignan mo side by side for its competition, above siya talaga kung tutuusin. Not only for its features but also for the whole package as well. Plus, na rin na syempre yung safety features na ABS, meron siya, unlike yung other competitors yan na wala. Again, very good yung pricing din niya, 99,990. Mahirap makatalo ng ganito. Consider like, sharing, and subscribing, mga brothers. Till next time. Whee!